Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Permacoat Gloss Latex. Na nagkaroon ako ng issue sa Permacoat Gloss Latex dahil binigyan ako ng project. At sinabihan ako ng inspector na bakit ko raw ginamitan ng gloss latex yung aming project. Ngayon liliwanagin ko sa inyo mga kapatid kung bakit ko ginamitan ng gloss latex. Ngayon ay question ako ng inspector namin. Kasi pagka nag-gloss latex ka, kailangan mong mag-primer at gamitan ng gloss latex. Bakit ako sinabihan na bakit ko raw ginamitan ng gloss latex? Sa pagkaintindi ko sa sinabi niya sa akin, ay parang hindi raw pwede. Sa pananaw ko lang, pero hindi naman niya sinabi sa akin na hindi pwede sa labas. Ang sabi niya lang sa akin, ba't ko raw ginamitan ng semi-gloss latex yung labas. At napagalitan ako. Dapat daw ginamitan ko siya ng glass to merit. Ang gloss latex kasi ay matagal na itong product. Bata pa ako ginagamit na ito. Anong edad ko na ngayon? Ang edad ko na ngayon ay 49. Elementary pa lang ako. High school ako, ginagamit na itong gloss, Permacoat, semi-gloss at gloss latex. Na yung iba, ang alam nila, elastomeric lang ang pwede sa labas. Bakit ang gloss latex ba at semi-gloss latex na Permacoat ay hindi sa elastic? Mas elastic pa at mas rubberized pa ang semi-gloss latex kaysa elastomeric. Kasi napatunayan ko na yan sa mga project ko na ito ay subok na. Ang kaibahan lang ng gloss latex ay ano at paano ito ginagamit at kung pwede ba ito sa labas at kung pwede rin ito sa loob. Alam nyo ba ang Permacoat gloss latex ay matagal na itong product ng Boysen na ito ay matagal ko na itong ginagamit. Ang Boysen ay talagang matibay at makatawan. Medyo mas mahal sa mga ordinaryong pintura pero meron silang kaibahan. Sa murang pintura, halimbawa hindi siya branded, kinukuha nila yon sa labnaw. Mas mura pero mas malabnaw. Pero ang Permacoat na Boysen, Permacoat Boysen ay talagang sulit mo. Bukod na sa puno yung lata niya, ang Boysen, malapot pa siya. Hindi kaya ng ibang brand na mas mura ng konti, pero kinukuha naman nila sa labnaw. Kaya kung ako sa inyo, hindi naman ako member ng Boysen, hindi ko naman ito i-promote sa inyo, kundi ibinabahagi ko lamang ang kaalaman ko tungkol sa pinturang ito. Na nagkaroon ako ng issue tungkol sa Boysen Permacoat. Semi-gloss latex ang ginamit ko. Sinabihan ako ng inspector kung bakit ko raw ginamitan ng Permacoat semi-gloss latex. Ang tanong sa isipan ko noon ay, hindi ba pwedeng gamitin ang Permacoat gloss latex o semi-gloss? Kasi ang sabi ng inspector, dapat daw ay elastomeric ang ginamit ko. Alam nyo ba, ang Boysen Permacoat semi-gloss or gloss latex ay elastic din ito. Ang kagandahan lang ng Boysen Permacoat ay mas dirt resistance, mas matibay siya sa alikabok o kaya dumi. Ibig kong sabihin, pag nahawakan mo, mas madali siyang linisin. Hindi kaya ng elastomeric na makapit ang dumi. Yun ang pagkakaiba. Kaya hindi ko pinagpapalit sa mga project ko ang Permacoat gloss latex or semi-gloss latex. Kasi pagka sa tibay, para sa akin mas matibay ang Permacoat gloss or semi-gloss kaysa sa elastomeric. Alam nyo ba, ang Boysen Permacoat ay matagal na itong product ng Boysen. Ito ay subok na talaga. Bukod sa madaling ipahid, hindi siya maamoy, water based, at mas mura kaysa sa mga solvent based. At napakaganda pagka ito ay mapinis natin ng tama at tamang preparasyon. Ang issue ko sa pinturang ito ay napagalitan ako kasi bakit ko raw ginamitan ng Permacoat gloss latex. Ang sa isipan ko naman ay pwede talagang gamitin. Ngayon papatunayan ko sa inyo, ang sabi ng inspector sa akin ay kung pwedeng dapat daw ginamitan ko ng elastomeric na pintura. Maaring sa isipan niya siguro, maaring mas makakatipid kasi self-priming ang elastomeric. Kahit hindi ka na mag-primer, pwede mo siyang gamitin. Pero ang Permacoat gloss latex ay kinakailangan mag-primer ka din. Kaya lang, ang disadvantage ng elastomeric ay hanggang 5 mano ka. Kung nakatatlong mano ka, aninag mo pa rin yung konkreto. Parang ganun din ang gagastusin mo sa Titan at sa Boysen. Sa Boysen, pagka nag-primer ka, kahit 2 coating, makapal na yun. Final na yun.
Pero kung gusto mong dagdagan pa, kahit 4 na coating, mas maganda, mas matibay. Ang kaibahan ng Titan saka Permacoat, direct ang Titan elastomeric, direct mo siyang ipapahid sa konkreto kasi self-framing. Pero kung kikwentahin mo sa ipapahid mo saka sa Boysen Permacoat ay halos pares lang sila. Ngayon ang tanong kung pwede bang gamitan ang Permacoat sa labas ng bahay o interior or exterior. Ang pag-usapan natin ay sa interior kasi kung pwede sa exterior, pwede sa interior. Ngayon ang tanong kung pwede bang gamitin ang Boysen Permacoat, ang pinturang ito ay pwede bang gamitin sa labas. Boysen Color Series. It is a collection of Boysen. Dito na lang tayo. Painting schedule. Dito papatunayan natin kung pwede ba sa labas. Painting schedule. Primer. Boysen Permacoat Flat Latex B701. Yun ang ipra-primer natin. Ngayon, ang imamasilya natin ay pati Boysen Acrytex Cast. Ibig sabihin, yung water-based na primer natin kasi Boysen Flat Latex ay water-based yan. Ngayon, ang imamasilya natin, kadalasan tinatanong nila sa akin sa comment section ko kung pwede bang patungan ng Acrytex ang Flat Latex. Dito, mismong si Boysen ang nagsabi na pwede mo siyang patungan kasi primer mo ng Flat Latex, pwede mo siyang masilyahan ng Acrytex. Kasi ang Acrytex ay solvent-based. Ngayon, dito naman tayo sa, ito naman yung for interior, ang masilya mo naman ay masonry putty. Sa loob naman yan. Yun ang primer mo, Flat Latex. Ito ang masilya mo. Pero itong dalawa na ito, pwede sa labas, pwede sa loob. For interior. Ibig sabihin, ang Permacoat Flat Latex ay pwedeng pang primer sa labas. Yung iba, kasi yung iba, dinadagdagan nila ng napakaraming tubig para daw sisip-sip sa konkreto. Yun ay maling pamamaraan. Pagkabagong bukas yung Flat Latex, hindi muna ako nagdadagdag ng tubig. Maliban lang kung na-stock ng 5 araw na meron kang tira o kaya 3 araw kasi nag-i-evap yung tubig noon, nag-i-evaporate kaya lumalapot. Doon ako nagdadagdag ng tubig. Pero ang karamihan na project ko ay Acrytex primer. Tapos Acrytex Cast, pwedeng masonry putty. Yan ang technique ko. Ibig sabihin, Flat Latex pwede sa labas. Acrytex Cast, pwedeng patungan yung Flat Latex ng solvent base. At ang isa pa, 2/3 coat Boysen Permacoat Latex. Dito hindi niya sinabi na ang Boysen Permacoat ay hindi mo pwedeng gamitin sa labas. Ang sinabi niya dito, mas maganda kung maliwanag sa atin mga kapatid, Permacoat Flat Latex, primer, Acrytex Cast, pang masilya. Pinatungan natin yung water base. Ngayon, bago natin ipa-final yan, liha tapos i-primer mo ulit. Ganun ang technique. I-primer mo ng Flat Latex. Pagkatapos mong ma-primer, i-final mo na ng Boysen Permacoat. Dito papatunayan ko sa inyo na ang Boysen Permacoat ay pwedeng-pwede sa interior, exterior. Yan. Mas magandang maliwanag sa atin. Kasi pag baguhan ka, hindi mo maiwasan na mag-aalinlangan ka. Pero ito, mismong brochure ni Boysen, pinapakita ko sa inyo na pwedeng-pwede ang Permacoat sa labas. Kasi ang Permacoat, mas nauna yan kaysa sa mga elastomeric paint. Ang kaibahan ng elastomeric paint at Permacoat gloss o semi-gloss, kumbaga sa dumi, mas mahirap kapitan ng dumi ang Permacoat kaysa sa elastomeric. Yun ang karanasan ko mga kapatid. Kaya sa mga nagtatanong kung pwedeng patungan yung Flat Latex ng Acrytex Cast o kaya Acrytex Primer, pwede. Nakalagay dyan, solvent. Yung Acrytex Primer, solvent din. Pwede. Kahit magbaliktad yung dalawa na yan, Flat Latex sa Acrytex, pwede. At sa exterior naman, ang pang-final natin, itong Permacoat, pwede rin. Kaya yung ibang nagtatanong kung pwede ba sa labas ang Permacoat, Latex, Gloss, or Flat, or Semi-Gloss, ito si Boysen na pinapakita ko sa inyo. Kaya diniscuss ko kasi maraming nagtatanong tungkol dito. Kung pwedeng patungan ng pwedeng patungan ng Acrytex, yung Flat Latex, pwede. Kaya mas maganda kung malinaw sa atin mga kapatid na mga baguhan, kasi hindi maiwasan pag baguhan ka, tanong ka ng tanong talaga para hindi ka magkamali. Ito naman yung practical coverage niya, 30 to 35 square per 4 liters, square meter per 4 liters. Pwedeng gamitan ng brush, roller, or air spray.
Sana maliwanag sa inyo mga kapatid ang demo kong ito. Kasi maraming nagtatanong sa comment section ko tungkol sa mga pinturang ito. Paulit-ulit na tinatanong nila, siyempre iba't ibang tao yon. Acrytex to flat, pwedeng magpatong yan. Flat latex to acrytex o solvent base, pwede pa rin. Dito naman sa Boysen Permacoat, at uulitin ko sa inyo yung ibang mga nagtatanong, pwedeng gamitin sa labas at sa loob ang Permacoat. Karanasan ko na kasi ito, mas elastic. Kumbaga, babanatin mo parang ano to, parang rubberized talaga. Mas rubberized pa ang Permacoat kaysa sa mga elastomeric. Sana ay nakapagbigay ako ng kunting tips sa inyo tungkol sa pintura ng Boysen na hindi ako gumagawa ng mga kwento-kwento lang, kundi dito ay papakita ko talaga yung tunay na kagamitan ko saan ba ginagamit ang mga pinturang ito. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid.